The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. Hallelujah. So bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, God is good. Hallelujah. Kaya po yung mga kaupo na, mga kapatid, hallelujah. I want to preach to you today about life-giving people. Mga tao na nagbibigay buhay. Of course, here mga kapatid, narinig nyo ang verse. The Apostle Paul, who regularly endured hostility and persecution, shows a life of an evangelist was far from simple and easy. Wala po tayong makikita dito sa sinabi ni Pablo nung siya po'y naglingkod bilang manggagawa ng Diyos na puro kasiyahan at puro mabilis lang po ang pagiging ebanghelista at manggagawa ng Diyos. Dito po natin makikita na siya po ay sumuong sa matitinding problema. And so in the midst of life's storms and unending obligations, how did Paul find an environment that is life-giving and life-changing? Paano nyo kaya, mga kapatid, malalaman na kahit na itong taong ito na pinag-usapan natin, ang kalagayan niya during that time, ay nakakulong po siya. At meron raw pong tao na bumibisita sa kanya kadalasan at hindi kinakahiya ang kanyang tanikala. At ito po ay si Onesiphorus. And makita natin to sa verse na ating pong binasa kanina in a little known passage. Hindi po masyado na pag-uusapang bersikulo, ngunit makita natin dito na nagbibigay buhay yung ginawa ng taong ito. At ito po yung nagbigay ng pagkaginhawa kay Paul na nakakulong sa panahon na yon. And in a little known passage, Paul described one friend in particular, isang kaibigan ng kanyang binanggit as one who refreshed him. Meron siyang kaibigan na sinulat dito na nagbigay, mga kapatid, ng pagkaginhawa sa kanya, and his name is Onesiphorus. And he was one of those obscure, behind the scene people, mga hindi kilala, mga kapatid, pero mga epektibong tao. At sabi niya, mga kapatid, hindi marahil natin narinig pa, ang Gregong salita ng pangalang Onesiporo, mga kapatid, Paul used to describe his friend, literally means to put breath back in or to what? Recover breath. Ibig sabihin, ang pangalan ni Onesiphorus, ang ibig sabihin raw, mga kapatid, ay nagbibigay raw ng bagong hininga sa taong nahihirapang huminga at nagbibigay ng bagong hangin or fresh air, mga kapatid, sa tao, mga kapatid, na lubhang bagsak at nalulungkot. And it is as if Onesiphorus gave Paul emotional cardiac resuscitation. Parang dito sa sulat niya, ay pinakikita niya na sa panahon na siya ay hindi makahinga, may problema, bagsak, disappointed, merong kaibigan siya na hindi sumuko at nagbigay sa kanya ng ginhawa at nagbigay sa kanya ng tinatawag sa English, resuscitation, sa tinatawag na cardiac resuscitation, ang breathing encouragement and inspiration into his Christian brother. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. One example of a life-giving people or person is Onesiphorus. May the Lord, ang sabi, mga kapatid, ni Paul kay Onesiphorus, may the Lord bless Onesiphorus and all his family. Why? Because he visited me and encouraged me often and revived me like a breath of fresh air. Mga kapatid, mga kaibigan, maybe you have a friend like that. Marahil may kaibigan kang ganyan, someone who always managed to cheer you up. Meron ka bang ganyang kaibigan na panahon na ikaw'y malungkot, naroon siya para ikaw ay bigyan ng aliw at kasiyahan at yung lungkot mo makalimutan mo in tangible ways? People like Onesiphorus.
Of course, mga kapatid, meron po sa ibang sita sa Biblia, ang pangalan po ay si Barnabas, na kung saan son of comfort. Anak po siya ng encouragement, tulad ni Onesiphorus. At dito po kay Paul, people like Onesiphorus have an enormous impact in subtle ways. Napakalaki ng impact niya, pero hindi naman alam ng lahat. Pero may natutulong siya sa tao. At mga kapatid, mga kaibigan, the enthusiasm, positive approach, and energy for loving other people breathe life unto, hallelujah, amen, these drained people and transform the entire environment. So nababago nila yung timpla sa kung saan naroon sila. Because they give life, tulad ni Onesiphorus. In this case, sa kulungan, nagbibigay kasiyahan, kaginhawaan. Samantalang nakakulong si Pablo, guminhawa yung pakiramdam niya. Samantalang galing po sa labas itong si Onesiphorus, nakapagbigay sa kanya ng ginhawa, mga kapatid. Now, meron po ang tawag dito is the it factor. Ito yung X factor, wika nga nila, na parang katangian, nakahanga-hanga, at nakabibigay buhay, inspirasyon sa mga tao. This is the unique charm. Or ito po yung sa Tagalog ay kahanga-hangang karisma o dating. O may dating itong taong ito, kakaibang katangian na nagpapaangat sa kapwa niya. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ito yung bagay na meron si Onesiphorus. Na walang kabuhay-buhay, pero nung naroon siya, nagkaroon ng pagbabago. At mga kapatid, mapapansin nyo yan sa silid-aralan. Meron tayong teacher na pagkaya nakita mo, sasabihin mo, excited na ako sa klase. Pero may teacher ka rin na pag pumasok, alam mo na, maantukin na naman ako dito. Tingin ka na ng tingin sa relos, parang nagmamadali. No? Kasi, para sa'yo, hindi ako inaantok ako dito sa teacher na to. Pero may mga teacher, mga kapatid, mga guro, immediately you will sense na there is something different and fueled by life-giving undercurrent of passion, or yung isa naman uninterested sa kanyang mga estudyante, basta nagtuturo lang siya, ito yung leksyon, bla bla bla. Wala kabuhay-buhay man lang. Sino yung teacher na yan, mga kapatid, na nagbigay buhay sa inyo habang kayo nag-aaral? I will say that your favorite subject is taught by that teacher, probably. Kaya nyo nagustuhan yung subject na yon kasi ang galing ng inyong guro na yon sa pagturo ng subject na yon. Nabuhay yung subject sa atin. Sa silid-aralan pa lang yon, mga kapatid, mga kaibigan. The room itself is the same. The textbook, the lessons are the same. Even, mga kapatid, the desk and everything around the same, but the teacher makes the difference. Pare-pareho. Yung aklat, yung pisara, yung upuan, mga kaklase mo, sila rin naman. Pero what makes the difference is the teacher. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The teacher makes the difference between an engaging, exciting class, you love being there, kind of class, compared to a lifeless and boring one, you can stay awake kind of class. Gusto mong makinig pero inaantok ka. Nakatulog ka naman. Bakit ganun yung teacher? So, depende sa teacher. Yung teacher ba nagbibigay ng inspirasyon? Natutuwa ka ba? So, may ganyan pala, mga kapatid. And I know you recall what your favorite teacher taught you and how much you enjoyed their classes. Right? Meron kayong ganyan teacher, no? Naalala nyo? Ganon din naman ito na naman si ma'am. Antukin na naman, matutulog na naman ako dyan. Sana po dito sa church, wag pong ganyan, ha? Naku, nakita ko na naman yung mukha ni pastor, parang mukhang unan. Mamayang konti, tulog na. Nagpunta kayo sa church, matutulog. Maling lugar.
maling lugar yung pinuntahan nyo. Nagpunta kayo sa church para sambahin ang Panginoon. Hallelujah. At the office, sa trabaho, it's the difference between an environment where everyone watches the clock and feels weary already. Hindi, kapapasok mo lang parang pagod ka na. May ganun na trabaho. And enjoys what they do, comparing to those who enjoy what they do and feels committed to working together as a team. You will see the dedication and enjoyment, mga kapatid, of people have in their roles and the spark in their eyes, hallelujah, that shows that they truly can't wait to get out of bed in the morning and go to work. May ganyan bang mga empleyado na kauuwi niya pa lang, gusto niya na uli bumalik magtrabaho kasi talagang motivated siya, masaya siya. Kasi gusto niya lahat yung mga kasama niya sa trabaho. Natutuwa siya. Sino dito mga kapatid, papasok pa lang sa trabaho, pagod na. Papasok pa lang sa opisina, doon pa lang sa sasakyan, pagod na agad. Bagsak balikat na. Meron pong diferensya mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi rito, hallelujah, usually there is a boss or a supervisor who loves working with people so much. Maaring dun sa trabaho na yon. Kaya maganda at buhay yung samahan. Kasi may leader doon na nagbibigay buhay. Nag-i-inspire sa team na gawin nila ang maganda. Kasi he loves the people he work with. And usually mga kapatid, dito makita natin sa isang iglap lang, sa tingin lang, alam mo na, nakikita mo na nahahawa yung mga tao sa enthusiasm, sa sigasig ng leader. Dahil yung leader may pagmamahal sa kasama niya sa trabaho. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naiiba yung timpla nung kumpanya dahil sa tao. Kung yung taong naroon nagbibigay buhay o yung tao naroon para lang kumita ng sahod. Malaking kaibahan po yun, ha? Mga kapatid, mga kaibigan, usually there is a boss and supervisor that loves working with people and which makes working with each other somehow seems easier and even enjoyable. Napapansin niyo aking sinasabi? May mga trabaho, lalo na dun sa nakalipat na sa ibang kumpanya, nakukompare mo yung unang kumpanya sa pangalawang kumpanya na pasukan mo. Nasasabi mo, bakit dito magaan? Bakit dito ayos lang? Probably, kasi yung mga tao na kasama mo ron, nagbibigay buhay, nagbibigay sigla, nagbibigay ginhawa. Kumpara naman dun sa mga kasama mo dun sa kabilang kumpanya, kapapasok pa lang gusto na umuwi, gusto na mag half day. At doon pa lang sa umaga pagod na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. One also recognize a life-giving quality very quickly in people's home. Nagpunta tayo sa silid-aralan, nagpunta ka sa opisina, sa trabaho, sa workplace, ngayon po sa tahanan. Makikita ang kinang kung ang bahay ay may buhay. It has nothing to do with the stylishness of the interior decor. Kung tayo makapasok mga kapatid sa mga bahay na magaganda, may tiles, ang kanyang cladding mga kapatid ay mamahaling mga Italian na marble, etc. at granite. Ngunit mga kapatid, hindi mo naman maramdaman yung init. Hindi, malamig nga eh. May aircon or maganda yung ventilation. Pero ang hinahanap natin yung init ng tao. Kaya yung bahay na maliit, kahit maliit siya, kung yung mga nakatira naman doon, mga kapatid, ay welcoming, hallelujah. Kung mga tao ron, hospitable, hallelujah. Mas maganda magpunta doon sa bahay na kahit bulinggit o maliit lang, tao po na nagbibigay buhay nakatira. Walang pumapalakpak. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hindi po tinitingnan. Plano mo na magpagawa ng bahay kahit papano.
Pero importante pa rin yung nakatira kung siya po ay nagbibigay buhay. Kasi merong mga tahanan na pagkalamig-lamig, literal, hindi mo maramdaman na ikay welcome. Tulad mga kapatid, nung pinag-aralan natin si Simon, di ba? Inanyayahan si Kristo. Inanyayahan niya, pero ang lamig niya. Wala siyang pag-welcome talaga na binigay kay Lord. Samantalang hindi naman inanyayahan, nag-gate crash, yun ang nagmahal sa Panginoon. Oh, nauulit palagi yan sa akin dahil ang ganda talaga mensahe yun. Ang pinatawad ng marami ay nagmamahal rin ng mas malalim. Totoo po yan. And mga kapatid, sabi nga rito, parang singlamig raw ng konkretong slab. Yung bahay na pagkalaki-laki dahil yung tao naman nakatira ay hindi nagwe-welcome doon sa kanyang mga panauhin. A life-giving home has a welcoming, inviting, relaxing environment. Kahit wala pong may handa at may ipakain sa panauhin, mararamdaman pa rin nung panauhin na siya'y welcome dito sa bahay na to. There is that X factor. There is that may katangian na mararamdaman ka na welcome ka dun sa bahay na buhay. Hallelujah. It makes you feel special like you really belong. Hindi ka naman talaga taga ron, pero ang pakiramdam mo parang you're at home. Hallelujah. Sana yan po ang nararamdaman ni Sister Raquel, that we are happy that you're here with us today. Nakakilala niyo na, Sister Raquel, yung ating panauhin? Nauna pa yan sa inyo. Di naman sa lahat. Na mga kapatid, ano po sabi pa? A life-giving home has a welcoming, inviting, relaxing environment that makes you feel special, like you really belong. And the people, mga kapatid, seem genuine. Ang mga tao ay talagang tunay, natural talaga sila, na nagmamahal. Nagmamahalan sila ron. At nung ikay naparoon, parang gusto mo, sana maampun nyo ako. Ang ganda ng tahanang ito. I feel safe in this place. Hallelujah. And the people seem genuine, and that you're there, and they're happy and eager, mga kapatid, to offer you their hospitality. Malalaman mo talaga na genuine. Alam niyo mga kapatid, isa po sa importante na sinasabi natin sa paligid, welcome, kapag yung ating paligid ay nililinis, inaayos natin. Pinakikita natin sa kanila sa paligid, welcome kayo dito. At yung aming lugar dito, hindi yan lugar ng talahib para mag-pictorial kayo, hindi. Yan ay parking or paradahan ng motor nyo or, di ba, para malaman nyo na mayroong espasyo para sa inyo. Na malinis at ang aming palikuran, malinis din, etc. Saying to people that we want to welcome you through beautifully maintained facilities. Kasama pala yun, mga kapatid. And, hallelujah, ano sabi ko kanina? School, work, house. How about church? Ayun, nauna na, yung parking. Nasabi ko na. When the church has a life-giving factor, o may sangkap siya na nagbibigay buhay, yung church, mga kapatid, mararamdaman mo sa una mo palang bisita. You will feel it. Hallelujah. You sing the same songs. You have been to other churches, narinig mo na yung awit nila, naririnig nyo rin yung mga mensahe na halos galing naman lahat sa Bible, and as many other churches, like any other churches, but there is something different. Hallelujah. Merong iba dyan sa atmosphere ng lugar na yan, and people truly glad you're there. And naturally, eager to know you. Gusto ka nila makilala. Mamaya, Sister Raquel, huwag kang magulat. Kung pila-pila yung mga tao, ini-interview ka, hindi naman taga-NBI, hindi naman taga-bulletin or what. Sinasabi, kamusta ka, Sister Raquel? Buti napunta ka dito. Saan ka ba nakatira? Saan ka ba nag-aral? Gito, ganyan, etc. At ano bang number mo? Praise God. Pwede ba ako maging virtual friend mo? Etc. etc. Huwag kang magugulat kung ganyan ang mangyari mamaya, sis. Parang artista, no? Yung mga bisita natin. Because we really care for them. We love them.
And we know that these people are sent by the Lord, hallelujah, for a purpose. Amen. But there's something different in that atmosphere. People are truly glad. They display a shared bond in strong friendship. Live life-giving marriages. Yung kanilang, kung pag-aaralan nyo mga kapatid, yung marriages ng life-giving church, maganda. At kung may diferensya man, inaayos sa tulong ng Panginoon. At yung kanilang friendship, malapit, madikit, healthy, families, ang kanilang mga pamilya sa loob ng iglesyang yon. Hallelujah. Hindi perfecto, pero maka-Diyos. And they enjoy serving one another. There is a healthy sense of love and mutual admiration. Hinahangaan ng kapwa niya, tatay, ang kapwa niya tatay dito sa church because of the sense of love and mutual admiration they have with each other. And a shared commitment to similar values and an anchor of confidence and security in their faith. Nagkakaisa sa pananampalataya at ang Diyos, mga kapatid, natin ay nagpapagaling. No? Kaya kung meron tayo minsan nararamdaman, instead na tayo, sabihin natin, sa Lord, patunayan mo nga na ikaw yung Diyos. Ay, pinatunayan na ng Diyos na siya'y nagpapagaling. Kaya lang ngayon, yung kalagayan mo, medyo chine-check up ka. Chine-check up rin kami, Sister Rose. Nagpapa-check up rin kami. Everyone has to have an occasional check-up. Subok na, Panginoon. Ano ba yung patotoo ni Pastor Saldi? Ito hindi ko makakalimutan kasi from start to finish, nakita ko yung buhay niya Ilang taon na pala siya naghihirap nung kaya kung ano-ano may herbal, kung ano-anong kanyang ginagawa. Pero yung kidney niya, pahina na pala ng pahina, I think 11 years ago. So, palagi tayong pumupunta ron, especially kami, sa kanilang anibersaryo. At hindi mo mahalata na siya may ganong magkakasakit na yung kidney niya, pahina na ng pahina. Of course, mga kapatid, makita mo sa kanilang anniversary, kadalasan, punta kami sa kanilang lugar, hindi mo makikita na siya may sakit ako. Hindi. Talaga niya pinapakita niya na siya tao ng Diyos, at ang Diyos ang bahala sa kanya kasi nasubukan niya na ang Diyos nagpapagaling. Kung nilikha niya tayo, kaya niya rin tayong pagalingin kung nagkasakit tayo. And to cut the long story short, mga kapatid, bago inoperahan, pinag-pray, nag-fasting, at ang churches, lahat halos mga kapatid, nakakaalam, pinag-pray siya. Of course, una, ayaw niya sana maoperahan, sana kidney niya nag-fail, ma-convert, ma-transform. Pero dahil hindi nga nangyari yon, pinigyan naman sila mga kapatid ng donor, kataka-taka pero totoo, yung iba, 3, 4 ang donor, hindi pa matuloy-tuloy. Sa kanila, isa lang. So pag sumabla yung isa, hindi natuloy yung operasyon. Natuloy yung operasyon. Sila pa halos unang natapos. Nakauwi agad yung donor, sumunod naman si Pastor Saldi, umuwi sa kanila. Good as new. Pinagaling ni Jesus. Well, Pastor, I found something I don't like about your church. Naku po. Pag may ganyan akong kausap, medyo na ako, ganun ba? Ang sabi nung itong first time pa lang umattend, Pastor, I found something I don't like about your church. Siyempre, tatanungin ng pastor. Ang tanong ng pastor, tell me what you don't like. Ano kaya ang hindi mo nagustuhan sa church? Ito po ang sagot niya. The one thing I don't like about this church is I have to wait 6 more days before I can come back. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hindi problema yon, Ang tagal para dumating ang linggo para makabalik ako. Sana. Baka ganito.
Andiyan ka na naman, linggo ka. Kabaliktaran itong taong ito. Ang sabi niya, gusto ko, Sunday uli. Bakit? Kasi tapos na yung service eh. Gusto ko, Sunday uli. Maghahantay na naman ng 6 na araw. Oh, wow. Bakit ganon? Kasi yung church, life-giving. Pumasok ka dito, halos patay mga kapatid, pero paglabas mo, buhay ka na. Katulad ng sabi ng awit, I was dead, but now I am made alive. Life-giving. Woo! Hallelujah. This X factor feels like a heartbeat of a relationship at home, at school, at church, or maybe in business or workplace. It feels like a breath of fresh air. No? Sana mga kapatid tayo, pag pumasok tayo kung saan man tayo lalagay ng Diyos, merong fresh air. Di ba minsan ang problema hindi fresh air eh, minsan yung singaw eh. Sino gumawa niyan? Hindi fresh air eh. Kanina kabango-bango dito, biglang di ba yung pagpasok nito malungkot lahat, pero pagpasok nitong taong ito, life giver, nabuhay mga kapatid yung paligid. An energy-giving, life-breathing force that draws you in, hallelujah, and inspire you, empowering you to be all what God made you to be. Oh, hallelujah, praise God. You know when it's there, and you know when it's not there. Alam mo kung naroon itong X-factor na to, or wala. Alam mo kaagad. Hallelujah. Mga kapatid, you know when it's not there, mga kapatid, or it's there. But what is it? Ano ba ito? And more important, how can we get this? Kung meron tayo nito, mainam. Pero kung kulang pa, dapat dagdagan. At kung wala, hindi pa huli. Para makuha natin itong it factor na to o X factor na to. It has to do with the soil. Kailangan mag-soil test tayo ngayon. Bakit, Pastor? Magpapatayo ba tayo dyan sa... Hindi pa muna. Pero magpapatayo ka ng building, may soil test ka. Pero yung soil test na sinasabi ko, soil test na kung saan ka tinanim ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon dito sa Lucas 4:26 hanggang 29, all by itself, soil produces grain. First, the stalk, then the head, then full kernel at the head. Pag yung binhi pala, nabubuhay siya kapag nadikit sa lupa. Kasi yung lupa, dun yung sustansya, nagbibigay buhay. All by itself. Kaya, yung life na ito, mga kapatid, notice that Jesus said that regardless of what the seed does, the plant is growing. Kahit na yung seed, mga kapatid, matagal nang natenggang, pero buhay siya, anuman ang mangyari, basta maitanim siya, nabubuhay siya. Automatic yun. Walang pipigil sa kanya mabuhay. At ang sabi pa rito, wala po sa trabaho ng magsasaka. Siyempre, ang magsasaka magtatanim. Pero hindi naman siya nakaabang doon at sasabihin, aabangan ko kung tutubo o hindi. Automatiko tumutubo. Basta gawin lang ng farmer yung kanyang ginagawa. Pero hindi kontrolado ng farmer. Yung tubo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It is the soil. Ang lupa po ang pinanggagalingan ng lahat. Kaya nagkakaroon ng buhay. The X factor is inside us. Nasa atin na po. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, it's something we breathe in so that we can breathe life to others. Nahiningan na natin yan, mga kapatid, dahil binigay na yan ng Diyos sa atin. Especially, we are the church. Binago ka na ng Lord, na-reconcile na tayo sa Panginoon. Nabaptize ka na in Jesus' name. You're living holy. You're praying. Amen. You are faithful. Nasa atin na yan. Kailangan lang natin i-practice. Hallelujah. Kailangan lang makita sa atin. At ito po, mga kapatid, what are the 7 qualities? And I will do this, mga kapatid, in a manner na
hindi po aabot ng 2:00 yung ating service. Bibigay ko sa inyo ng basta maintindihan nyo sana sa tulong ng Lord. 7 na mga kalidad kung paano ang church ay maging buhay at magkaroon ng kalusugan. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Una, enjoying God. Enjoying God. Meron ako nakikita minsan, at ito po ay paalala at huwag niyong tanggapin personal ito, kundi paalala lang. Kapag sinabi sa inyo, tayo magpuri sa Panginoon, huwag mong panoorin, sila ba'y nagpupuri sa Panginoon? Hindi ganun. Pag sinabi, magpuri tayo sa Panginoon, oras na magpuri sa Panginoon. Ganun. Hindi yung, pupuri ba sila sa Panginoon? Hindi kailangan ng supervisor dito. Ang kailangan dito, sabi sa Bible, hinahanap ng Diyos ang mga sumasambang tunay sa Kanya. John 4:24. And they that worship Him should worship Him in what? In spirit and in truth. Yung pagsamba natin sa Kanya ay dapat pagsambang tunay. At hindi mo na iisipin, ano bang iisipin ng katabi ko? Hindi. Ang iisipin mo, paano mo sasambahin ng Diyos sa katunayan at sa katotohanan. Amen? Kaya ayoko sa church, ang daming dapat gawin. Anong gusto mong gawin? Pinaalala na nga ng Lord anong gusto niya eh. Sambahin siya. At masasamba mo siya kung hindi ka napipilitan. Kung kumbinsido ka na siya'y karapat dapat sambahin. Kaya yung samba mo ngayon, buhay. Hindi yung, hallelujah, hallelujah. Parang sementeryo, hindi. Malakas. Ayan, medyo nabubuhayan na sila. Kanina, formal eh. Hindi, kasi parang hotel pastor yung church niyo. Ay, walang kinalaman to. Gusto niyo balik tayo dati, yung walang aircon? Okay sa akin yun. Wala tayo masyadong babayarang kuryente. Yung ba, gusto niyo mainit na worship? Gusto niyo ba? Yan na naman yung tingin. Palakpakan po natin ng Diyos. Woo! We should enjoy God. If we enjoy God, automatic, kagalakan sa Panginoon. Serving God. Reading your Bible, praying, having devotion or giving to the church or coming to church can and should be some of the most joyful, enjoyable things you do. Wag na wag, mga kapatid, makaramdam ang bawat isa rito ay lilipas din ng 1 oras na yan. Pagkatapos magsalita ang pastor, tapos na. Babay na. Balik na kami dun sa gagawin namin. Kung hindi, masaya ka. Kasi ito yung para sa Panginoon. Right? Hindi siya kabigatan. Katulad ng iniisip ng tao, prayer na naman sa Wednesday or Bible study sa Wednesday, prayer sa ganito. Hindi nyo napansin. Virtual na nga lang. Diba? Hindi na kayo nang pupunta rito para mag-Bible study. Hindi na kayo babalik dito sa church muna para wala tayong face-to-face para mag-pray. Kasi pwede naman sa boob, pwede naman sa virtual. Kailangan may buhay na tayo ron. Kasi meron na tayong break na tinatawag. Hindi ka na mamamasahe magpunta dito. Diba? Ginagamit natin ang teknolohiya. Dapat buhay, mga kapatid, tayo. Dapat nag-enjoy tayo. Hindi kailanman pwede mong sabihin kabigatan. Kundi excited ka. Oh, love. O bakit? Halika na, punta na tayo sa church. Oh, bigat ng katawan ko. Tatandaan nyo, when Jesus Christ died, He was crucified, no? And He died for you and me. In 3 days, remember this, He rose again. Bumangon siya para sa atin mula sa mga patay. Ikaw hindi ka makabangon? Kaya puyat ka. Pero hindi na pag-usapan yung mga bagay na yan.
Kasi pag enjoy ka, ay, maaga ka dumarating sa church. Ginagawa mo na yung gusto mong gawin para sa Kanya. Alam mo na, excited ka na, hindi pa nagsisimula ang gawain. Hindi yun, magpalit tayo kasi baka mahalata tayo, ganito. Hindi mo iniisip yun kasi you are enjoying God. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nasa church. Yes, dahil sa Kanya. Of course, sasabihin ng Lord, yung mga kapatiran, paano? Nandun rin. Pero siya ang una. Enjoying God makes a living church, a living life, mga kapatid. Ang buhay na buhay. Kasi maaring buhay ka pero patay na. Kasi wala si Kristo. Sumasagi-sagi lang si Kristo. Naririnig mo sa tenga, ang kailangan, nararanasan mo siya. Siya ang Panginoon ng buhay mo. Ang nakaupo sa trono ng puso mo si Kristo at hindi ikaw. Woo! Hallelujah! When you experience God's presence, oh my Lord, wala na bang dating sa inyo yung presensya? Hindi ba yun ang hinahanap-hanap natin sa mga gawain? Pag naramdaman nyo yung experience na yon, sasabihin mo itong church na to, Spirit-filled. Kasi alam mo na eh. Hinahanap-hanap mo na yun. At sa church natin, kailangan tuloy-tuloy ito. We should enjoy God. Sometimes, you don't even feel Him, but still, you still have to enjoy Him. Kasi yun ang susi para manatiling buhay tayo. Hallelujah. Nandun po, mga kapatid, these people actually live out their commitment, fire, and enthusiasm. Yung sigasig, yung apoy, yung commitment o pangako nila ay tuloy-tuloy nilang ginagawa. You want to serve Him because you love Him. Kaya mo nai-enjoy ang Lord kasi mahal mo siya. Hindi dahil kaya ka nasa church kasi kailangan. Leader ako dito sa ministry na to. Ako linagay na leader dito sa ganito, sa division na to. Hindi dahil dun. Nariyan ka kasi mahal mo na ang Panginoon. Hallelujah. At mananatili kang masaya. Hindi dahil sa obligasyon. Pangalawa, embrace your design. Embrace your design. Scripture tells you that you have been fearfully and wonderfully made. Kaya paalala natin, mga kapatid, dun sa mga sumasama sa mga LGBT, mahal natin sila kasi sila'y tao na nilikha ng Diyos sa sariling wangis ng Panginoon. Kaya lang naligaw. Akala nila, bagamat katawan nila'y lalaki, sila'y babae. O katawan nila'y babae, gusto nila'y maging lalaki. At kung ganun nga, binabago nila, tinatanggal nila yung mga organs para gusto nila masunod yung gusto nila. Ano sabi muli ng Bible? Psalms 139, ulitin ko, God made us fearfully and wonderfully. Nilikha tayo ng Diyos, pinagplanuhan niya, at siya ang gumawa sa atin na ganun. Kaya dito sa embrace your design, hindi yung kung anong nararamdaman mo, babae ka, gusto mong lalaki, embrace mo yun, hindi po yun ang katuruan na yan. Ang ibig sabihin, dalawa lang pagpipilian, lalaki at babae lang. Ang palakpakan ng Panginoon. Wala talagang iba eh. Wala. God is calling you and to embrace and that you may hallelujah. Kailangan, mga kapatid, you can express your gifts. Your design reveals your identity. Yung pagkakakilanlan sa atin ay yun ang pagkakadesenyo ng Panginoon sa atin. Aaminin ko sa inyo, mga kapatid, maraming gustong maging singer. Pero hindi lahat singer. Kaya yung iba naman, musikera. Pero hindi ibig sabihin musikera, hindi kumakanta. Meron naman pwedeng kumanta. Kaya lang, meron talaga na gusto niyang umawit sa Lord, pero sasabihin ng kanyang leader, sis, mukhang bagay ka sa dancing. May dahilan. Di ba? Kung meron nagsasabi sa iyo doon, huwag kang masaktan.
Baka nga doon ka ginawa ng Panginoon. Kumanta ka na lang doon sa inyo. Tatanggapin pa rin ng Lord ang awit mo. Kasi pagka sa church, mga kapatid, ang kailangan talaga mga singer natin, nasa tono. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, pinag-aral ka na sa music school, pero hindi mo makuha yung do, re, mi, baka sa dancing ka na lang, mga kapatid, or sa ushering. Amen? O sa ibang gawain. Baka dun ka mag-excel. Praise God. Palakpakan po ng Panginoon. But embrace your design. Meron kang magagawa kay Lord to express your gifts. Amen. I believe that the High Calling Christian Center looks just like the people God will send to us. Do you believe? Ang ipapadala ng Panginoon ng mga tao sa church natin, sabihin natin 60 kung ito may tama. Kamukha rin natin. Tayo-tayo rin yan. Kasama natin sa profesyon, kapitbahay mo, kaklase mo, nanliligaw sa iyo o nililigawan mo. Something to do with relationship. Kaya hindi ka makakakuha ng tao na estanghero na basta-basta, na pipick upin mo na lang. Kundi, kung sino ka na nakapagbigay buhay sa kapwa mo, yun ang madadala mo. And usually, those people look like us also. At tama yung sinabi, mga kapatid, ni Rick Warren, ang mahuhuli mong isda ayon sa bingwit or ayon sa, ano ba tawag doon? Yung pakakain mo na hipon na maliit para mahuli mo yung isda. Siyempre, tama, yung pain. Kung yung pain mo para sa malaking isda mahuli. Kung yung pain mo katulad lang ng, di ba, yung kakayanan mo, yun lang kasi ang salita na nakakayanan mo, siyempre yun ang madadala mo kay Lord. Embrace your design. There is no substitute for knowing your special identity as God's child. Hindi tayo kikilos sa mensaheng ito hanggang di mo ma-realize ikaw ay anak ng Lord. That is your identity. You belong to Him and He belongs to you. Mataas ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Hindi ka basta-basta citizen of the Philippines. Kung hindi ikaw, anak ng Panginoon. God's child. Woo! Hallelujah! Praise God! Na-excite ako, mga kapatid. Number 3, feeling empowered. Kailangan tayo makaramdam na tayo may kapangyarihan o lakas para gawin yung pinagagawa ng Diyos. At ayaw natin dito na simula ka palang lilipad, sasabihin, hindi mo kaya. Dito ka lang, sa pugad. Ang nasa pugad, mga kapatid, ang tawag doon, mga iglet. Yung mga baby bird. Di ba, Pips? Baby bird. Maliliit pa sila, kaya nasa pugad. Kung sila'y dapat lumipad na, ang eagle, mga kapatid, tinutulak na yung kanyang iglet para magministeryo na. Ganun dito, mga kapatid. Hallelujah. You must be feeling an environment that gives you freedom to feel empowered, to live out your true identity. At yun po ang gusto natin, where those over you don't see your potential becoming life-draining situation, but life-giving. On the other hand, empowering environment will challenge you to your core in an atmosphere of encouragement. So kailangan makarinig, mga kapatid, ng encouragement ang bawat isa na kung kakayanin naman talaga nila at hindi pa nila maabot yung kanilang rurok ng kanilang pagiging leader, ay support. Maramdaman nila empowering ng kanilang mga members.
mga kapatid, para kanilang maabot yung kanilang dapat maabot sa gawain ng Lord. Yet, in the core, mga kapatid, ay atin pong ma-encourage sila, and they will be allowed to try or even fail sometimes and just keep trying. Alam niyo, mga kapatid, aaminin ko sa inyo, ang pastor niyo, hindi po ako pastor ng mega church. Hindi katulad ng ating ninong, ang aking ninong, mga kapatid, ninong namin ni Sister Lani, si Ninong Louie, na yung Araneta Coliseum ay simple lang punuin dahil yung kanilang church ay talagang malawak na. Pero ang Diyos, mga kapatid, mabuti. Kung maliit man tayo, mga kapatid, meron siyang plano. Kung plano niya yung maliit palalakihin, let His will be done. Kasi ang sabi, mga kapatid, hindi mo mapipigilan yung paglago. In it itself, life-giving. Nabubuhay siya. Ang kailangan lang natin ay magpatuloy. Makinig sa Lord at sundin ang gusto niya. At yung paglago, otomatiko yun talaga. Hindi nga ng mega church, pero mga kapatid, at least makita mo yung mga kakilala, kaibigan natin, makakilala kay Lord. Masaya na tayo. Amen? Masaya na tayo. At hindi tayo papayag na iilan lang. Gusto natin lahat kung pwede. Abay, walang pumapalakpak. Keeping focus, pang-apat. Tatlo na lang ang next. Pagpapanatiliin, nakatuon. In order to live the breath of fresh air life, you will have to eliminate events, activities, and relationships that doesn't contribute to who you are and what you're about. Baka may ginagawa tayo na instead na nakasusunod tayo kay Lord dun sa kanyang gustong trabaho na ating pasukan, pero wala tayo ron. Kaya sa totoo lang, nag-aaksaya ka ng panahon. Kasi instead na magampanan mo, magawa mo yung para sa ikalalahati ng Diyos, hindi mo magawa kasi na yung iyong gifts na susupil doon sa kung saan ka naroon. Kaya there are times na kailangan ka lumipat, kailangan ka wag yung activities na to, wag mo ituloy, o kung pwede activity na to mukhang maganda, ituloy natin, gawin natin by monthly or weekly, whatever. Depende, mga kapatid, but keep focus. Kailangan nakafocus, yung nakatuon ka sa ginagawa mo. Now, nakakita na ba po kayo ng microscope? Hindi pala yun ang gusto ko sabihin. Yung magnifying glass, magnifying glass. Ano ba sa Tagalog yun? Ito po yung salamin na pag nakita, tiningnan mo to, yung maliit lumalaki. Magnifying glass. Meron pong ginawa, mga kapatid, yung isang tao na sabi niya, ipopokus niya itong magnifying glass dun sa tuyong dahon at itatapat niya sa araw. Alam niyo, mga kapatid, yung tuyong dahon, tinapat niya, mga kapatid, ng focus, yung dahong tuyo, using the magnifying glass, with the help of the sun. Nasunog Nasunog yung dahon. Pero kung tanggalin mo yung magnifying glass, huwag mong itutok dun sa tuyong dahon, yung dahon pa rin, nananatili lang siya ron. Anong ibig sabihin nun? Pag nakapokus, mga kapatid, yung isang enerhiya, tulad ng araw sa magnifying glass, yung nananahimik na dahong tuyo, matutupok, nagkakaroon ng apoy. So ganun din po sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Magkakaroon ng buhay yung ating ginagawa kapag focus ka sa tamang pinagagawa ng Diyos sa atin. Laugh often. Bibilisan ko na po. Tumawa ka naman madalas. Huwag parang Biyernes Santo palagi. Merry Christmas. Ha? Merry Christmas nga ba talaga? Bakit parang Biyernes Santo yung pagbati mo? Eto, ubus na yung 13 month ko .
Sana nga may 15 month, 14 month, pero wala eh. Sabi mo pa Merry Christmas, malungkot ka naman. Tingnan natin sa Holy Week. Yun talaga malungkot. Holy Week eh. Biyernes Santo. Kaso may mga taong ganun. Nasa church, simangot. At meron pang ganito. Ako, pag nagtrabaho ako, yung problema ko sa bahay, iniiwanan ko sa bahay. Hindi ko dinadala sa trabaho ko. Tama naman. Pero ang buhay na tao, ito. May problema man ako sa bahay. Magtatrabaho ako. Dadalhin ko yung buhay na pinadadala ng Lord sa akin. Kasi lahat naman ng tao may problema eh. Nakarinig na kayo ng tao na mag-church kami kapag na-solve na yung problema namin. My Lord. Hindi na naka-church. Kasi hanggang ngayon, na-solve na yung problema nila na gustong ma-solve, may nabdagdag naman bagong problema. Hindi pa rin maka-church. Kasi nga, ang inuuna, pag na-solve na yung problema ko, tsaka ako mag-church. Hindi na naka-church. Pero kung isip mo ganito, may problema, walang problema, mag-church ako. Hallelujah, praise God. Nawawala pa tuloy yung problema. Laugh open. Hindi ko naman sinasabi kung namatayan ka na, nakaano ka pa rin. No? Meron kasi yung mga old na mga pelikula, na napapanood nyo, yung old pelikula nila, Patsy, nila. Alam mo, Pastor, hindi ko na naabutan yan. Naabutan ko sila Britney Spears, saka si yung mga Amalia Puentes, mga kung sinong mga Rick Rodrigo, hindi ko kilala yan. Sila Max Alvarado, hindi ko kilala yan. Namatayan po itong taong ito. Nakangiti yung misis. Yung pala talagang ganun yung muka. May ganun palang tao. Masaya, malungkot, nakangiti. Kaya akala nung nakikiramay po, nakita niya yung muka. Hindi niya makikiramay ako dito, pero masaya yung tao. Masaya ba siyang mamatayan? Yung pala talaga yung muka ng artista, talaga nakasmile. Yung pala yun. Maganda rin talaga yung masaya tayo eh. Ang ibig lang naman sabihin dito, hindi yung meron pong presidente, mga kapatid, sa US, ang pangalan niya Richard Nixon. Sa dami niyang problema, galing sa isang opisina, malungkot siya. Yung camera nandoon, nakabungad, Brad. Pag gano'n niya na mukha, bigla siyang gumiting gano'n. Alam ng camera na, di ba? Parang artista ka naman, kanina talagang malungkot ka, bigla kang nakangiti ngayon dyan. Richard Nixon, yung presidente ng Watergate, napatalsik po sa posisyon dahil ng daya po. Kailangan genuine yung kasiyahan mo. At genuine yan if we enjoy God. Genuinely. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Cultivating relationship, second to the last. Pagpapatibay ng samahan, most of us need healthier view of relationship. We usually expect more to others than ourselves. Iba po ang tingin natin sa ating sarili. Pag tayo naghusga, yung kapwa natin, dapat ganito ka. Pero pag hinusgahan mo sarili mo, ay maganda yung intensyon ko naman eh. Kumbaga palaging panalo kapag yung sarili mo na pinag-usapan. Kailangan ng pagtingin mo sa kapwa mo, malawak. Don't over-expect. Hindi niya alam lahat, tulad mo, na nagtiwala sa kanya. Kaya, di ba, cultivate relationship. At pagka, ang problema mga kapatid, pagka naman, we need God's grace and extravagant love in our life in order to love and forgive others. Life-giving ways, otherwise, we become resentful, distrustful, or even cynical. Yan naman po ang problema. Kapag masyado naman
yung isang pagkakamali o pangalawa o pangatlo, masyado na tayong hindi na tayo makamove on. Ang mangyayari ron, hindi ka na magpapatawad, hindi ka na magtitiwala, malungkot ka. Samantalang kailangan, mga kapatid, bigyan mo ng tsansa ang kapwa mo. Katulad ng pagbigay mo ng tsansa sa iyong sarili. Magtagumpay at magbigay buhay. Last, focus on others. Kailangan, mga kapatid, paalala sa inyo, love is kind, right? Ang pag-ibig ay may kagandahang loob. Isa rin po sa pag-ibig na ibig sabihin sa Kanya, not self-seeking. Hindi puro yung sarili tinitingnan. Naglalabas ka ng cellphone, Nagche-church, nagse-cellphone ka. Hindi, tinitingnan ko yung hairdo ko, baka naka-aircon tayo rito Talagang hindi naman masisira yung hairdo mo, sis, brad Ang focus natin kay Lord. Pag nag-fasting tayo, paalala sa inyo, kasama po, nagpa-fast yung ating cellphone. Nakatabi rin yan. Hindi ko kukunin, mga kapatid, nasa inyo pa rin feeling, pero papatayin nyo yan. Ayun rin po sa social media. Wala nag-amen. Wala nag-amen. Si Sister Emmy lang yata nag-amen. Hallelujah. When you serve others, you will gain a new and broader perspective on your own needs and troubles. Praying for other people, provide for them needs, and giving to mission and celebrating change lives creates a culture that makes other the reason you exist. Mararamdaman ng kapwa mo, kaya pala sila naroon, or kaya pala may church para sa kanila. Pag naramdaman ng tao yan, na yung church narito para sa kanila, yung mga tao, ang pakiramdam nila, they feel special, they feel loved. Kaya lalo nilang gustong mag-aral pa ng salita ng Diyos, mag-pray, mag-fellowship, etc. Mag-worship. Baka pag sila nag-worship, mahigitan pa tayo See? Kasi na-focus natin, mga kapatid, sa iba. Yung pagbigay ng buhay. So of course, dapat kung magbibigay tayo ng buhay, tayo mismo ang buhay in the first place. So when people are your primary focus, now life enters and you experience more joy than you could imagine. Kaya pala masaya. Hindi dahil nagsasaya-sayahan lang, kundi nakikita mo marami ang nakakilala kay Lord, marami tayong nagiging bagong kaibigan, yung tao nagkakaroon ng transformation. Sino hindi magiging masaya? Alam mo, marami siyang tinatago, kinukubli. Nalaman mo, halos ubos na pala savings niya kasi natutuwa siya dun sa gambling ba? Sa cellphone. Biruin mo, nasa trabaho, nauubos niya yung kanyang kita, yung kanyang ipon, because nalulung siya sa sugal. Kaya, mga kapatid, nung nilapitan mo siya, sinermo na may pag-asa pa rin sa pamagitan ng Lord. Nagbago siya. Ngayon, nung siya'y nagbago, bumalik uli yung kanyang mga nawala sa sugal. Hindi ka ba matutuwa? Church, we are life-giving people. The internal combustion of personal passion requires something supernatural happening inside. Kailangan mayroon pong nagniningas o nagliliyab sa loob natin para ito, mga kapatid, ay maramdaman. Hindi lang natin, kundi kapwa natin. It requires God's presence in your life in real, tangible ways. Feel it every day. Nararamdaman mo araw-araw. And this kind, mga kapatid, meaning falling in love with Jesus like never before. Para manatili yung liyab at init, kailangan we always fall in love with the Lord. Sabi ng awit, I keep falling in love with you over and over and over again. Tuloy-tuloy na i-in love kay Lord. Para tayo
maging people who gives life to others like Onesiphorus to Paul. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And in closing, Deuteronomy 30:19 reminds us, today, tatapusin ko po ang mensahe. Today I have given you the choice between life and death. Deuteronomy 30 verse 19. Today I have given you the choice between life and death, between blessing and success, or curses. Now I call on heaven and earth to witness that the choice you make, that you would choose life so that you and your descendants might live.